PNP nagpapatuloy ang pagtugis sa mga sospek na pumatay sa finance officer sa tagabayan ng President Quirino. Dalawang SK chairman sa lungsod ng Tacurong pasado sa nursing licensure examination. At motor na ninakaw, mabilis na nabawi sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayon, Nobyembre 30, taon 2024. PNP nagpapatuloy ang pagtugi sa mga sospek na pumatay sa finance officer sa tagabayan ng President Quirino. Narito ang ulat. Nagpapatuloy sa ngayon ang hot pursuit operation ng Carmen Municipal Police Station, katuwang ang puwersa ng ilang unit ng pulisya at militar para matunto ng mga suspects sa nangyaring pamamaril sa lending finance officer na binaril. Ika-12 at 30 minuto kahapon ng tanghali ng Biyernes, ika-29 ng Nobyembre pang kasalukuyan sa bahagi ng S3A Bar, Sitio Saka, Barangay Manarapan, Bayan ng Carmen, lalawigan ng Cotabato. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Nestor Maderse Jr., lumalabas sa kanilang paunang investigasyon na patungo sa poblasyon ng Bayan ng Carmen ang biktima sakay ng Honda XRM 125 color black na may plate number na 1201-469495. At pagdating sa lugar ng insidente, biglang lumapit ang hindi pa nakikilalang riding in tandem suspect sakay ng Kawasaki Badja na kulay itim. Saka binaril ang biktima. Dahil dito, nagtamo ang biktima ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kaniyang katawan na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan. Kinilala ang biktima na si Billy Damasan Cordero, 28 taong gulang, binata, microfinance officer ng ASA at naninirahan sa Barangay Pinaungan, Bayan ng President Quirino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Habang sugatan naman ang hindi na pinangalan ng angkas umano ng biktima na ito ay barilin. Robbery naman ang nakikitang inisyal na anggulo matapos na mawala ang cash na collection ng biktima. Nakumpirma naman ang kanilang area supervisor. Hustisya naman ang panawagan ng pamilya sa ginawang pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Herdivalensya para sa Sultan Kudarat Headliners. Dalawang SK chairman sa lungsod ng Tacurong pasado sa nursing licensure examination. Narito ang ulat. Dalawang SK chairperson sa lungsod ng Tacurong ang naging ganap na registered nurse o RN matapos pumasa sa katatapos lamang ng nursing licensure examination noong 9 hanggang 10 Nobyembre taong kasalukuyan. Si John Clark L. Caro, SK chairperson ng Barangay Lancheta na nagtapos sa Sultan Kudarat Educational Institution o SKEI, at si Eugene Zam Gomonit, SK chairman ng Barangay New Carmen na nagtapos sa Sultan Kudarat State University, ay parehong SK chairperson sa kanilang mga barangay sa lungsod ng Tacurong. Lubos naman na nagpapasalamat ang mga nasabing SK chairperson sa kanilang tagumpay at pagiging ganap ng lisensyadong nurse upang makapagbigay at patuloy na makapagserbisyo sa publiko kapag natapos na ang kanilang termino bilang mga pampublikong pinuno sa kanilang mga barangay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Herdivalensya para sa Sultan Kudarat Headliners.
Para sa uling balita, motor na ninakaw, mabilis na nabawi sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Noong ika-27 ng Nobyembre taong kasalukuyan, agad na na-recover ng Tacurong City Police Station ng isang ninakaw na motorsiklo matapos mag-report ang isang empleyado ng Sultan Kudarat Bato District na ang kanyang asul na XRM 125 na may plakang SH96125 ay ninakaw habang nakaparada sa labas ng isang bahay sa Purok Langla, Barangay San Antonio, lungsod ng Tacurong. Ayon sa ulat, ang insidente ay nangyari habang ang may-ari ng motorsiklo ay nasa isang vigil sa nasabing lugar. Agad namang nagsagawa ng mga aksyon ang mga otoridad kung saan ikinalat ng mga detalye na ninakaw ng motorsiklo sa lahat ng mga control points ng Tacurong. Makaraan ng ilang sandali, naharang ng mga tauhan ng Tacurong City Police sa San Antonio Border Control Point kasama ang Task Force Dalakudo. Ang isang motorsiklo tumutugma sa deskripsyon ng ninakaw. Ang sasakyan ay minamaneho ng isang 50 taong gulang na magsasaka kasama ang isang menor de edad na pasahero. Agad na inaresto ang mga suspect at pinusasan para sa paglabag sa Republic Act No. 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. At ang mga ito ay ipinaalam ng kanilang karapatan at ang ninakaw na motorsiklo ay gagamitin bilang ebidensya. Ang menor de edad ay dinala naman sa Women and Children Protection Desk para sa nararapat na pangangalaga. Ako ang inyong kaibigang Apolinario, sa diferensya para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.